So, may share lang tayo bago tayo magsimula mag-repair ng TV. May share lang tayo about dito sa amplifier. So, yung dating nakalagay ay yung B778 at yung D998. Ayan, nakasulat sa board. 998 tapos 778. So, nagpalit tayo ng A1943 at isang C5200. So, pero hindi porket nagpalit tayo niyan ay lumakas na yung ating amplifier. So, hindi yun mga idol kasi ang supply na to ay 33033 pa rin. Ayan pa rin yung dating supply ng transformer. So, hindi naman tayo nagpalit ng transformer. Kaya ganun pa rin yung lakas niya. Ang pinag-iba lang ay mas matibay siya kasi mas mataas yung data na to, no? Yung pinalit natin. At saka ito pala, yung B647 at D667. So, ganito itsura niyan. Yung transistor na yan. So, ayan ang pinalit natin. TIP41C at saka A9040. So, ayan lang sira niyan. Tapos yung kanyang S9014 dito. So, ayan lang sira. Yung apat na to. Ito. Tapos yun. So, try natin mga idol kung tumutugtog ba. Kahit magkaiba tayo ng part number na nilagay. So, kung mapapansin nyo, mas malaki rin to, no, kumpara dito. Ayan na, mas malalaki siya. So, mas matibay yan mga idol. So, kaya mas okay kung ayun yung ikabit nyo. Pero hindi porket nagpalit ka nyan ay lumakas na amplifier. So, try natin mga idol. Pero hindi ko pwede tuloy-tuloy yung kanta. Baka makapiright tayo. So, i-volume 0 lang natin. After 5 seconds, volume 0 natin. So, putol-putulin lang natin yung sound para hindi makapiright. So, ayan mga idol, tumutugtog na. So, ayan lang naman sira niya yung kabilang channel, yung right. Ayan na. Ito yung left. So, try natin yung left. Yung left naman na to, hindi na natin ginalaw kasi adjust naman. So, naggawa na lang tayo ng improvised Bluetooth module kasi wala tayong jack. So, ayan. Para lang may pang sample. Ayan yung left niya mga idol. Left. So, repair na tayo ng ating TV. So, yun, good day, hello mga idol. So, may gagawin tayo ngayong JMS. So, try natin isaksak. So, ang trouble niya, walang power. So, marami na tayong na-upload na walang power pero magkakaiba yan sila ng problema mga idol. So, try natin. Buksan. So, yan na ang board niya mga idol, no? So, yun. Pumutok yung kanyang fuse. So, malamang sira ang regulator na to. Kaya pumutok yung fuse. At sira rin yung vertical. Sunog. Sunog rin yung kanyang vertical. 78040. Yan. Yan, may puti siya sa gitna. Sunog rin. At mukhang yun lang naman ang problema. So, tara. Ayusin natin mga idol. Ayusin mo natin yung regulator. Ay, yung power supply. Mukhang sira yung regulator eh. Basa. Basa. So, medyo basa yung board.
Mapapansin nyo, basa yung board, oh. Oh, basa. Yung daliri ko, di ba nabasa, oh. So, baka yun ang dahilan, kaya pumutok. Bale, ganito mga idol. Hindi yan puputok. Basta-basta, no? So, hanapin muna natin kung may shorted ba, no? So, dito tayo sa main filter capacitor. Dapat hindi yan sasagad sa 0. So, yun, hanggang 5. Pag binaligtad natin, dapat papalo at babalik yan, no? So, yun. Pero, mga idol, putol yung kanyang circuit. Nag-open. Papunta yan dito sa positive. Kaya pala hindi sumagad yung tester natin. So, dito tayo mag-check sa may pinagputulan. Kung sasagad ba. Or dito na lang tayo sa wala. So, mukhang hindi naman shorted yung regulator mga idol. Mukhang pumutok lang to kasi basa yung board. Kasi hindi naman sumagad sa 0 yung ating tester. So, palit lang tayo fuse, tapos i-connect natin to. So, yung diode mga idol, sira. May sira yung diode. Pag mga ganyan mga idol, pwede nyo na i-check nyo sa board. Yan o, sumasagad siya sa 0. So, sira yung diode. Pero yun dito sa may main filter capacitor, ibig sabihin walang shorted sa circuit na to, no? So baka yung diode ang sira kaya pumutok yung fuse. Pero yung regulator, pwede nyo rin i-check yan sa board. So wala naman eh. Hindi naman pumapalo yung tester natin. Mapapansin nyo, no? Walang palo. Ibig sabihin ayos ang regulator natin. Pero dito pumalo siya kasi NPN kasi ang regulator. So, palit tayo diode at fuse. Ayun, mukhang ngayon lang naman ang sira nito. Check ko na rin yung kanyang transistor, yung driver. Ito. So, pwede, pag ganyan may hinala kayo, pwede nyo tanggalin sa board. Para makasigurado. Pero bukod doon, wala na rin eh. So, tanggalin ko itong dalawang transistor, tapos yung 4 na diode. Ayun lang, i-check natin. So, yan mga idol. Check natin isa-isa yung diode. Kung mapapansin nyo, forward reverse, pumapalo. Ito good pa. Ito good pa rin. Dalawa ang sira mga idol. Ito. Yan, forward reverse, pumapalo siya mga idol.
Itong isa rin. So palitan na natin yan 4, no? Kasi baka naapektuhan na rin yung dalawa. Tapos idudugtong natin tong naputol na circuit. Ito. May naputol na circuit eh. Dudugtong na natin yan para matrace natin kung may iba pang shorted. So ganyan lang kadali mag-repair ng power supply, no? Kahit hindi nyo nabunutin yung pyesa, malalaman nyo ng sira. At saka pwede, pagkabisado nyo ng mga idol, malalaman nyo kung mayroon pa ibang sira sa power supply sa pamamagitan ng resistance check. So yan mga idol, naidugtong na natin. So tanggalin natin tong dalawa. So baka may leak yung transistor na dalawa. So hanggat maaari, hanggat ayos pa yung regulator nyo, anuhin nyo na yung mga may problemang pyesa. So yan, na-check na natin yung dalawang transistor, good naman. So check, ito yung pinaling resistance mga idol. I-check natin yung resistance ng main filter capacitor kasi nadugtong na natin yung connection dito, no? Kung shorted ba or kung may buzzer sa tester nyo. Kung magbabuzzer, dapat mapuputol, mawawala. Try natin ulit. Dapat hindi sasagad sa 0. So try natin baligtarin. Dapat pumalo at babalik. So yan, pumalo at bumalik. At least wala na siyang shorted sa circuit. So palitan na natin tong fuse at yung diode. Yung vertical IC, maya na natin palitan pag may B+ na tayong nasukat, pag may supply na yung mga secondary, para makita natin kung mataas ba ang supply ng vertical, bakit pumutok yun o nasunog. Pwedeng yun yung dahilan, no? Bali, magbubunot muna ako mga idol. Hindi ko napapakita yung pagkabit ng diode. So cut ko muna yung video, medyo mahaba na eh. So yan na mga idol, nakapalit na tayo ng 4 na diode tapos fuse. Ayan. So try natin mga idol, kaso maiksi yung saksakan niya. So gamit muna tayo extension. Saksak nga natin sa extension. Tapos voltage check tayo sa secondary kung may supply ba. So lagay lang natin to sa ground. Yan. On na natin yung TV mga idol. Then voltage check tayo. Tutok na agad natin yung tester para kung mataas, pwede nating bunutin agad. So yun, meron siyang 111 volts. So normal naman, no? So maluwag yung saksakan ko. Wait lang, mawawala eh. So yan, 111 volts. Check natin yung sa may vertical IC kasi sunog ang vertical na to, di ba? So 25 normal naman. Check natin, guhit lang siguro to kasi sunog yung ano, yun, guhit lang siya sa gitna. Ayun,
So kasi sunog yung vertical IC natin. So yun lang masira niya, vertical IC. Palitan na lang rin natin yun. Then okay na tong TV na to. Ito mga idol, sunog. So yan. Ito. So sunog siya. Palitan na rin natin. So yun mga idol, napalitan na rin natin yung kanyang vertical IC. Yan. Sunog. LA78040. So try natin i-on mga idol. So naka-on na yan. Isaksak na lang natin kung okay na yung TV. Check natin kung gumuguhit pa rin or buo na ba yung picture. So yun. So okay na mga idol, no? Lagyan nga natin ng antena. So balik ko muna yung mga connection kasi hindi natin magamit yung remote at yung mga pindutan.